Bago po ang lahat, magandang umaga sa ating lahat. Actually, parang malayo nga yung sinabi ko. Sabi ko 215 nung Webes, pero pumalo pa din po ng 257 eh. So, ang actual po expectation ko po nung araw na yon ay papalo lang po ng 235 po yung boto. Pero 257. Yung pong 257 ay 80% ng kabuuan po ng Kamara. So, overwhelming po yung boto to impeach the Vice President. At tama po kayo na even within the strongest bailiwicks of the Vice President and the Dutertes within Mindanao, within Cebu, within Visayas, hindi po ito nag-turn out for the Vice President. So, I think that point needs to be made. And going into the Senate, dapat yun din po yung talagang makita ng lahat ng mga political actors, no, na talagang nagsalita po yung Kongreso from all sides and shades and persuasions that there is a reason for impeaching the Vice President a second time under two different Congresses. No? So, sa pagpasok po ng Lunes, tama po yung binabanggit kanina, yung kabuuan po ng 11-person House Prosecution Panel ay pupunta po sa Senado ng alas 3 ng hapon, May 18, para saksihan po yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court. Batay po doon sa pronouncement at liham ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ho yung dahilan? Bakit ho kami magpupunta roon? Una, paggalang po sa Senado. Pangalawa, paggalang po doon sa proseso na itinatadhana po ng konstitusyon po mismo. No? Kasi siyempre, ang talaga naman pong mayor na partido dito po sa trial na ito, yung pong partido po ng Kamara. No? Bukod po dun sa partido po ng Vice Presidente. Limited pa ho yung papel, no, ng Kamara dito po sa araw na ito, pero mahalaga po nga masaksihan po officially ng prosecution panel yung pong magiging kaganapan sa araw po na ito. At inaasahan ho namin na talagang magko-convene sa araw po na ito yung pong Senate Impeachment Court at gugulong na sa wakas, ito pong trial ng atin pong pangalawang Pangulo.